Hello po. How are you? Oh, panglaing. You have to be laing. May ulam tayong laing. Ay, God. Sir Sam po. Nasa lambing. Kumusta po? Sir Apin. Dito pa naman. Di ba sa Iriho kayo? Opo, sa Iri. Hanggang 2011 ako doon. Oh, nakita ko kayo. Kay agribusiness. 1975 to 2011. Yung kapatid ni Beth sa Iri din eh. Baka kilala ko yun pero hindi ko... Katindig. Katindig. Merong nga katindig doon. Oh. Merong lumari doon. Entomology sa plant physiology. Plant entomology. Entom siya, oo. So, Matagal ko nang so mababa ang pH naririnig niya. yung dolomite eh. Pero sa US kasi ang tawag nila dyan, kalmag. Oh, kalma. Oo, kalmag. Kasi So, calcium na yun. magnesium yun eh. Calcium magnesium. Kain muna. Sige na tayo. Kumusta? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Meron na naman tayong tour, Yes, ma'am. sir. Opo. Babalik tayo ng Vietnam. Vietnam Sir ulit. Bobby. Okay. Opo. Pero this time, pupunta po tayong Mekong Delta ng Aha. Vietnam. Ayan. So, ang topic po natin ay Vietnam Rice and Fruit Orchard Tour. Tour. Sa June 4 to 8. Ayan. Ang tawag po nila dito sa Mekong Delta ay the Rice Bowl of Vietnam. Sisilipin po natin yung mismong farm ng mga Vietnamese. Aha. At the same time, sisilip din po tayo doon sa mga milling kakagulat kasi nga talagang parang from yung bigas po nila dumadating doon sa mga rice mills ng nakabarge using the Mekong Delta. Tapos hinihigop na lang po siya ng machine. Dire-diretso na po yun. In 8 to 12 hours, lalabas po yung bigas. Bigas na. Guava, ayan, dragon fruit, durian, langka. Fruit. Open na yung registration. Open na po yung registration. Open na po. Just send us a message sa Inspired Learning Tours Facebook page. Yun po yung pinakamabilis. May pa-fruit buffet ka ba, Ay, ma'am? syempre po. Sa Vietnam lang Laging po. looking forward yan sa fruit buffet. Dalawa pala yung aabangan mo. Oo, durian. Durian at bayabas. Kasama po ako sa tour na to. Magkita-kita po tayo. Oo, kasama po ulit si Sir Buddy and his team. Kasama po ang agribusiness, how it works sa tour na to. Mag-register na po kayo. Sigurado hindi po kayo magsisisi. Salamat po. Ang ganda dito, sir. Yung spot na to. Oo nga eh. Ganda. Diyan kitang-kita mo doon. Kitang-kita mo ng buong buo. Pagising ko nga sa umaga, nagjajag na ako dyan. So paglabas ng araw, di na araw na yung doon. Ang gandang tingnan eh. Oh, let's go ba? Okay. Ready ka na? Lahat ng gusto mo itanong, tanong mo na. Meron pala sa dyan. May panho kaming maliit dyan, dalawa. Pwede mo rin lagyan niya ng ano. Dolomite. Dolomite, oo. So bubudburan lang pa. Oo, sasabog mo dyan. Ano yan? Anong Pispan? maging effect mo nun? Yung kasi yan, Pero mas ang problema maganda, sir, dyan yung sa- turbidity. Oh. Pero mas Yung labo. maganda during the land prep. Aha, Di ba, sir? Oo, mas maganda. Land prep, parang, di ba, sir, yung Pag fish pan nag-harvest ka, inaapog. di tatanggalin mo yung tubig niya. Dry Isasod na. mo, ano, Dry muna. May good source ng tubig. Oh. Walang problema tubig. Saka siya bubudburan. Oh. Ganda, may tubig pa pala rito. Kompleto tubig ah. Yan, ang ganda na. Ha? May tubig din eh. Basil? Yung ano, Basil. kinakain ng Vietnamese? Oh, basil yung mga Ang gaganda ng halaman, sir. Oh, lulusog, oh. Ito, basil nga yan. May Oh, tinatanim dyan sa buka. maamoy, mabangaw. Yung nilalagay sa ano ng Vietnamese? O yan. Yan, oh.
Yan galing sa, ano yan sa Leyte. Ayun, Ay tama. ano, Ayun, meron kayong market Okay niyan. Nag-work? May Nag-work binibigay. naman siya. Ang May problema kumukuha sa lang, inyo. yung sa daga. Okay. Inuunahan kami ng daga eh. Hapon nita? Haponita. Mga Japanese, Japanese ano pala to? Oh. Pero galing sa, Ano na, natural source ng tubig. Bukal. Ba, ang ganda. Paragus. so pwede rin ho yan sa asparagus. Pwede rin. Basta red soil. Kamatis, pwede yan. Kamatis, talong. Ayan, meron siyang talungao. O yung kamatis. Talong, red Hindi soil season talaga ng siya. gulay ngayon. Red soil. Dito. Taas Hindi. Sir. mababa pH niya talaga niyan. Nakita ko, sobra init. Pero ngayon lang po to. No, sir, no? Pero magmamayo na eh, wala na yung init. Oh, yun nga isa pa dyan. Next week yata mag-ulan na eh. Hindi, Mayo pa raw eh. Matindi pa raw ang init eh. Oh. Mayo, matindi pa init. Oo, yun ang isa ko nakikita. Mapupunan nyo, kahit na acidic ang lupa nyo, the eggplant is going good. Oh, so lalong kung lagyan nyo ng dolomite. Gaganda. Oo. And then, not only correcting the pH, but giving the plant calcium and magnesium talaga. And not only the pH corrected. Kasi Ganda. macro elements din, sir. Ang ganda din ng kamatis. Yung mga magkapamilya yan eh. Kamatis, talong at saka sili. Sili. Ayan, so dito tayo sa farm ni Sir Conrad Solanzo. Dito sa Solanzo Integrated Farm. Dito yan sa Siniluan, Laguna. So hindi tayo first time dito, Sir Conrad, no? That was 2 years 2 years ago. 2 years ago, yan. Tapos, syempre, kasama natin si Sir Apin. Yan, si Sir Apin Amarante, ang former scientist ng IRI na kasama ni Sir Danny Panganiban para sa Dolomite. Sir Danny, so andito ho tayo, Sir Dan, kasi may mga concerns sila, Sir Conrad, paano gamitin yung Dolomite dito sa farm. yeah. So kami daw yung magiging demo farm ni Sir Danny. Oo, sa gulay. Sa gulay. Yeah. Ang important factors dyan, tama yung sinabi ni Serapin, yung ano niyan, kailangan masuportahan kasi yung lupa na yan, highly acidic yan eh. Yung ugat kasi niya maghahanap pa eh. Ito, kung ipilid mo, bibigyan ka ng magandang bunga. So ang sabi po nila, ang problema ng clay soil, decompacted siya. So walang hangin na nakakapasok. Di bang kailangan ng plant yung hydrogen, oxygen, nitrogen, then carbon. So ano hong maitutulong ng dolomite? Napuna naman natin na maganda ang talong. Anong iniligay nyo ba dito? Naglagay kayo ng inorganic, urea, or what? Triple 14. Ano po? Complete. Winner at nitrabon. Anong element na on? NPK? NPK po. Di complete. Ibig sabihin, pag nilagyan mo ng complete, nagre-react ng laman. Lalo na siguro kung kukurikin mo yung pH. Dito. Yun ang isa. Kaya sabi ko, bakit hindi natin i-drill yung dolomite? Not necessarily on the puno. Mag-drill tayo rito in between the hills, and then yan, mga isang kamay ganun ang Lalim, sir. ang depth. Tapos maglagay tayo ng dolomite. Lalo na malapit na ng wet season. Pwede ito. Tingnan natin ang growth. At makikita mo rin dito sa kamatis, bakit nagkakaroon ang kanyang leaves, may curling. Ibig sabihin, merong element na wala. Sa kanya. Maaring micro element.
microelement, which when you correct the pH, it will become available. Yung ano ko kasi ang mga red soil maraming din yung element. Kaya lang they are fixed. Hindi ma-release, unavailable, napipix ng ibang element. Kaya when you correct the pH, nare-release yan. Nare-release, na-absorb ng ugat. Yan, ano yan, Timo. Hindi naman ito siguro, kuya. Hindi ba naman bacterial ito sa wilt po dry. yan? Hindi ito sa dry. O di kaya, hindi ito posible sa sobrang tubig. Kasi pag sobrang tubig, lalo't yung stagnant water, madadry out yan. Magkakal na. Tapos ito, yung ilalim niyan, mabubulok. Hindi naman po, no? Hindi naman sa tingin ko. Tingin ko baka micronutrient. Kulang Dito sa naman kanya. sa iba, Timo. Maganda. Maganda kasi ayaw niya na nababasa ng todo. Tingnan mo, normal, ang ganda ng mga leaves. So iba ang iba ang fertility level dito kumpara dito. Maring mataas ang dryness ng lupa rito kumpara rito. Or ang nadidiligan ng todo. Mare, tingnan mo, nagkarl ng todo. Beto dito, walang karling masyado. Normally, Tingnan mo, So, Pero sir, hindi kayo bacterial wilt ito? hindi. Ang bacterial wilt, hindi, sa sobrang baka sobra dilig dito Yun nga Bacterial wilt is another fungus disease. Kasi wari ko baka tinira na siya nadadry out yung yung younger leaves. Na siya. So hindi na to makakaano sa tingin ko. Hindi na makaka-recover. Hindi na siya makabunga. So, yung application po ng dolomite, ang unang application mo, yung land preparation. Yeah, land preparation para mag-react sa lupa. Yung niya. Halimbawa, yung unang araro nyo, yung land preparation, maglagay na kayo. Yan. Lagyan nyo ng, halimbawa, mayroon kayong tanda na kung saan itatanim. Yun. Tapos, maglagay kayo dito. Tapos, di ba, i-irrigate nyo, di ba? Yun. So, dito ang inyong dolomite. Kung existing plant na po siya, pwede ring lagyan ng dolomite. Pwede rin. Kaya lang, mas maganda talaga nakahalo sa lupa. At saka na-irrigate. Kasi, pag ito nakahalo, lalo't malalim ang halo, yun ang, kasi, mahirap irrigatean ka na irrigatein, ayaw nito nang lagi ini-irrigate. Ang nito, lalo't basa lagi, lalo't maiipitan ng tubig, mahirap, hindi niya kaya, mamamatay siya. Ito, pagka nilagyan nyo sa stagnant water, ito'y patay yan. Kasi mga pamilya niyan, kamatis, yan, at saka sili, pag naista ka ng tubig, yung ibaba, yung bacterial will attack. Yung wilting, yun ang number 1. Sir Apin, yung dolomite, mas mabilis ang reaction kung nakababad sa tubig? Hindi naman, kundi may lupa din siya. Tapos, tinutubigan mo. Tinutubigan mo? Nano siya, nakahalo sa lupa. So, halimbawa ho dito, bago ka magtanim. Yan, lagyan nyo na yan. Magtatanim na kayo. Kahit wala pang tanim. Di maghaharo na kayo. Pwede nyo Ito po, ito. so ito yung dolomite. Halimbawa ay mga 6 inches o 5 inches. Kunwari na land prep na sir. Land prep na. Di kayo, maglalagay kayo niyan. Tapos, halimbawa, hindi niyan susunod na hill. Yan. Tapos, siyempre, kung malalim to, tabunan. Si kunwari tabunan natin. Tabunan na. Tapos, irrigatean yan. Irrigatean. So, para maitago siya at mag-react to give time for reaction sa soil. Para yung pH niya makorek. Then, pwede ka nang
pwede ka na magtanim later. A day after, o ano, tapos tubigan mo. So Okay, totally po magre-react dapat yan. ano na to, Magre-react lubog na yan. lubog. Oo, lubog na lubog. Covered siya. Lubog na lubog. Yan, ganyan. Halimbawa, isang dangkal. Mm-mm. O, lubog na, tago So na siya. ihukay ho talaga. Oo, ihukay Ihukay. talaga sa soil. Pwede ba nating ulitin ng yung tamang proseso? Okay, game. O, halimbawa. Dito na lang. O, halimbawa. Tiga sa lupa po. Hindi, talagang matigas yan eh. Hindi ka, Yan ano, eh. Clay yan eh. Clay. Kaya yan, dapat talaga yung tatamnan nyo, mayroong kokodas. Ng konti. Para malambot. Para yung Yung roots air niya, porosity. mabilis bumaba. Makaka-expand ng todo. Yung roots. O, halimbawa, din eh. Banda rin eh. Yan. Tigas no. Matigas, clay yan eh. Pag nalagyan yan, lalambot yan. Pero pag nabasa naman po ito, sobrang lambot naman. Sobrang ano naman, sticky. Opo. Ayan, pwede na po siguro yan. Ayan, pwede na yan. Okay. Oo. Nasaan yung dolomite? Ito, andito po. Pwede rin, halimbawa, sabi ko, na halimbawa, hindi pa nakakatanim. Maglagay ng dolomite. O di kaya, halimbawa, pag maliit pa yung kanyang seedling, di ba? Pwede na ring lagyan. Halimbawa, basta ang maganda, ikukuberan lang. Kukuberan ng soil, kukuberan siya, and then didiligin. Okay? So yung mismong tataniman po ng seedling, okay lang na Walang nasa ilalim niya yung dolomite? Oo, pwede. Andi din, Ayan, walang ito yung dolomite. pandilig, oh. Ayan, pwedeng diligin. Yan. Oh. Para mag-react siya Oo. sa lupa. Oo. Tsaka maganda dito, pag magtatanim ka, lagyan mo ng kokodas, yung kanyang butas. Ng mismong halaman. Oo, nang mismo lamang, lagyan mo ng kokodas. Para yung kanyang immediate environment na ng halaman, very soft. Yung mga roots, madaling mag-penetrate sa lupa. So, hindi ho sa buong plat ilalagay yon. Hindi, Doon ang lang alin, sa puno na. pwede sa Yung puno na lang. Kokodas. Kasi pagka po yan nalagyan na natin, so ang roots niya, lalo't develop na, ang bilis ng umano. Habang nade-develop ang roots niya, pwede na siyang hayaan, magpe-penetrate na sa lupang ito. Kasi hindi naman masyadong clay. Hindi masyadong clay, walang naiiwan masyado eh. Baka clay loam to eh. May konting clay pero hindi katulad ng pure clay. Sir Rapin, during the land prep, pag naglagay ka ng dolomite, kailan ka magtatanim ngayon ng halaman after na ilagay yung dolomite? O di halimbawa, naglagay ka ngayon ng dolomite, nag-irrigate ka, o bukas, di magtanim ka Pwede na. na. Pwede, oo. One day. Kung gano'ng karami. Hindi, yun nga, yung halimbawa 1 kilo. 1 kilo, pwedeng ang rate ay 1 kilo per 20 square meter. So pwede mong pwede mong computein dito kung ilang square meter 'yan. Kung 1 square meter, 1 by 1, di ba? 1 meter by 1 meter. So 1 square 20 meter. na ganon. 1 kilo. 1 kilo ang iyan mo diyan. So, Di, 1 halimbawa, kilo. tama ka, 20 na ganito. 20 na ganyan. So 1 hanggang doon kilo. yun. Oo, pwede. Oo, kaya konti lang ang anuin mo. Konti lang. Kung ang rate mo ay ganun. 20 square meter, 1 kilo. Pero yun sir, totally incorporate mo yun. Oo, sa doon lupa. Sa lupa. Kailangan sa lupa incorporated. So isang way din ng Oo. paglagay. Oo. Tama yun. So, 20 ganun. So, maano mo. Ngayon, dahil sa ang soil mo strongly acidic, dagdagan mo ang ang dolomite mo. Pwede kang magdagdag. Kahit gawin mong 2 to 3 kilos per 20 square meter. So, doublein mo, halimbawa. Pwede yun. Tapos, gusto mo, maglagay, may mga puno ka na walang kokodas. At saka may mga puno ka na wala ding dolomite. Dolomite. Para makita mo ang diferensya.
Kung alin yung as naman naman. Para na, bro. na may sarili kang Oo, research. para meron kang, ganun pala. Oh. Tapos, tandaan mo, doon din, hanggat maaari, doon ka rin sana, doon ka rin uli magtatanim. Sa Hindi na susunod. scrapping. Kasi para mo maano yung effect ng dolomite pa. Makikita mo ang effect. Maaring huwag ka na Mag-dolomite. Hindi na. Oo, Next cropping, wala nang dolomite. Wala na. Tapos, pero doon ka rin magtanim sa inaano mo. Pinanggalingan. Oo, para makita mo ang difference. So, meron kang walang dolomite na di ganun din. Halimbawa, isang Okay. So i-recap lang natin yung yung pagdami ng dolomite. Kung ang bed mo ay ang lapad niya ay 1 meter 1 meter, ibig sabihin 20 na ganun. na meters ang malalagyan Halimbawa, mo ng 10 dito. yeah, na dolomite. Pero kung half meter lang yung bed mo, magiging 40. Oo, pwede. Yung haba. Basta i-adjust mo na lang yung amount ng dolomite mo. Kaya mo naman i-adjust yun. So pwede na 1 kilo, pero kung gusto mong mas madami, depende siguro sa result ng sir yun? Ng soil analysis. Oo. At saka ang isa pa, yun nga, magtanim ka, doon din the same spot. Para malaman, may effect ba yung yung lagay ko. Kasi hindi lang yan agad sa isang cropping season. Isang taniman lang Oo, ang effect. titingnan natin yung how about kung 2 o 3. Titingnan natin. Kung nagkaroon na ng ganung situation at maglalagay ka ng inorganic fertilizer, i-blanket mo ang inorganic. Hindi yung lalagyan mo to tapos ito hindi. No. Lahat lagyan mo. Lahat Kasi, sila. so, magkakaiba lang yung treatment mo sa dolomite. Kasi dapat yung inorganic mo pantay. Para masabi mo na itong walang dolomite na ito, halos pareho na may dolomite. Diba? Ngayon, kung halimbawa, merong inorganic yun, ito'y wala. Nag-iiba yun, siyempre. Oo, siyempre. Oo. Kaya, parehos din ang gagawin mo. So, nag-experiment ka, ibig sabihin. Sir Conrad. So yung frequency ho ng application, depende sa magiging result ng mga Opo, succeeding yung inyong observation. harvest. Oo. So for now, wala siyang fixed Wala na kasi 1 year, gano'n. hindi, gawin nyo na halimbawa 1 year, 2 taniman kung halimbawa. Kasi hindi inorganic yan, kaya hindi quick acting. Hindi quick acting yan. With time, it will react. Hindi katulad na urea or ammonium sulfate o yung triple 14. Immediately. Yan, inorganic, at once yan. Click yan, yung yan. Pero sir, 'di ba naggamit ka na nito. Itong dolomite. So kinure niya yung acidity ng soil. Pero gumagamit ka pa rin ng inorganic. Ibig ba sabihin mas mapapabilis yung paglagay mo ng second time ng dolomite kasi continuously gumagamit ka pa rin ng inorganic? Depende kasi yun ay observe yun sa rice crop. Okay. Kasi gawa ng tubig. Okay. Pero ito dry. Dry. Kaya obserbahan mo yun kinalaunan na baka pwede nang hindi na ako maglalagay o for how long. Maobserbahan mo yun sa stand ng crop. Kasi ibang upland situation kisa sa lowland. Lowland, okay. Ang lowland, bumibilis ang reaction gawa ng tubig. Ibig sabihin po ng lowland, yung submerged, Yung submerged. sa tubig. Meron siyang, Upland, yung walang tubig. Oo, meron siyang tinatawag na aerobic, anaerobic reaction. Anaerobic, walang oxygen. Underwater, submerged. Pag aerobic, yun natutuyan. So may oxygen sa ng halaman. Yun ang niyan. Yun ang isang madali namang malaman mo yan eh. Kung same crop ho itatanim nyo doon sa succeeding planting season mo, pwede hong same distance. Oo, Kung ang itatanim ho nyo halimbawa pechay, so mababago na po yung nun.
Pwede ka bang magtanim dyan sa ano? Pwede kang maglagay dito ng pechay kung gusto mo sa pagitan. Pero ang ano nito, very sticky yan. Ang ugat noon, lagyan nyo ng ng coco dust. Coco dust. Again, for experimental purposes, halimbawa, maglagay kayo dito ng pechay. Doon sa iba, wala. O, doon sa iba, meron. Sa iba, wala. Makikita nyo ang growth. Pero ang pechay naman, hindi yan kinakailangan na maraming nutrients eh. Nitrogen lang, sir. Konti lang yan, nitrogen lang yan. Nitrogen lang. Ang red soil, mataas ang organic matter niyan. Pag pinanalyze nyo, ang red soil, mataas ang N content. Oh, okay. But not P. Ang P napipix, gawa nung iron and aluminum sa lupa. Kaya yun ang gagawin ng dolomite para Ma-release yung ano, P. maalis yung pagka-fix niya. I see. Kasi nitrogen, walang problema yan eh. Naliban na lang talaga, malakas kumain ng halaman mo ng nitrogen, gaya ng palay. Gumaganda ang palay mo, pag-ani mo, malaki ang nawawalang nitrogen sa palay. Hindi katulad nito. Ito kalimitan phosphorus, potassium. Okay. Sir, again, yung ginawa natin dito kanina because existing na yung plant at gusto lang natin maglagay ng dolomite. Yun yung system na ginawa natin. But the best ideal na way ay during land prep para yung buong 1 meter ay malalagyan mo yan ng masasabugan mo ng dolomite. Pwede. Pwedeng ang sukat mo 1 square meter, pero ang iyong ay drill lang dito. Hindi na hindi mo na kailangan lagyan doon. Dito. During the land prep din yan, sir? During land prep, ganyan na gawin mo. Para localize. Okay. So, diretsong ganun na. Localize. Halimbawa, ito di ba, nakaumbok na ganon ang lupa. Yes, sir. Nakaumbok na ganon. So, lalagyan mo ng paro. Yung tudling. Tudling dito. sa gitna. Ayun. Di alam mo kung saan itatanim to, lalagyan mo ng stick. Ay yung malalim ito, yung paro, di lagyan mo ng dolomite. Okay. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.